Kim, hindi maitatanggi na marami tayong nakukuhang kaalaman mula sa ibang bansa. Tama ka dyan, Susan. Mula sa kultura, pagkain o kahit anong technology, ang dami na nating matututunan. Ang mga kaalaman na yan, malaking bagay dahil nakatutulong nga sa ating pamumuhay para matikman ang tamis ng tagumpay. Yan ang aking kwentong dapat. Alam mo. Ang melon na ito, huwag daw ismulin dahil ang presyo nito nagkakahalaga ng mahigit 1,000 piso ang isa. Yan ang Japanese musk melon. At hindi na raw kailangan lumipad patungong Japan para matikman ito dahil itinatanim at pinararami na rin ito dito sa Pilipinas. Nang simula ng Japanese automobile parts manufacturer ang pagtatanim ng Japanese musk melon. Bahagi ito ng kanilang pag-aaral ng teknolohiya ayon sa project administrator na si Miki. Yung melon market natin sa Pilipinas ay hindi pa po ganoon karami ang ating supplier. So lalo na po dun sa Japanese na variety po natin. Nagtayo sila ng greenhouse at showroom farm sa Batangas. Ang ibaan po kasi ay hindi gaanong dinadaanan ng bagyo, pero kumpara po sa ibang lugar, maganda pa rin po yung panahon at yung sun exposure o amount ng liwanag na nandito po sa lugar ng ibaan. Kwento ng kanilang farm supervisor na si Jonathan, ang buto ng mga melon na kanilang pinatutubo ay mula pa sa Japan. Meron kaming partner doon na supplier na more than 20 years na silang nagde-develop itong mga ganitong Japanese melons. Kilala ang Japanese musk melon dahil sa malalambat o net pattern ng balat nito. Usually, yung mga normal na melon natin dito kulay orange. Yung sa atin naman dito, sa musk melon, is kulay green. Brick sweetness scale ang tawag sa aparatong ginagamit para masukat ang tamis ng melon. We have two types ng pag-check namin. First, yung destructive test. Binibiyak ni Jonathan ng melon at pinipiga ang katas nito sa aparato. Ang Japanese musk melon ay pumapalo ng level 16 to 17 bricks sa scale, habang ang melon na nabibili natin sa palengke ay nasa level 6 bricks lang. Nasusukat din ang tamis ng melon sa pamamagitan ng non-destructive test gamit ang infrared technology. Crunchy niya po is kakaiba sa melon dito sa Philippines kasi po may lutong na natitikman po sa loob. Pero bakit nga ba mahal ang melon na ito? Hindi biro ang pagpapatubo at pagpaparami ng Japanese musk melon sa Pilipinas. May kamahalan din ng teknolohiyang ginagamit nila para mapangalagaan ang mga halaman. Una po is yung paggawa po natin ng equipment na tinatawag po natin na auto-dowsing equipment. Yun po yung nagko-control ng nutrients o pataba po sa ating halaman. Matrabaho rin ito at masusing binabantayan ang level ng tubig na nakukuha ng bawat halaman. Kasi po pag tayo ay nagkamali, nakulangan o nasobrahan, malaki po yung impact o resulta po nun sa ating bunga. Bawat isang paso ay isang halaman lang ang pwedeng patubuin. Para po masiguro po natin na maximum yung tamis na makukuha ng bunga. At maniwala kayo't sa hindi, isa-isang minamasahe ang bunga ng Japanese melon. Sosyal! Para po ma-ensure namin yung magandang netting. Kasi isa po yun sa binabayaran ng tao. Yung kukunti lang yung exposure ng mga surface ng melon. 3 buwan ang hihintayin bago anihin ang mga melon. Sa merkado, nasa 1,250 pesos pataas ang bentahan ng Japanese musk melon. Dapat alam mo na noong 14th century sa Japan, nagreregalo ng melon ng mga samurai sa kanilang shogun o leader bilang simbolo ng katapatan. Nakakabigla man ng halaga at hirap ng pag-aalaga ng melon na ito, pinag-aaralan ng grupo ni Jonathan at Miki na maibahagi sa mga Pilipinong magsasaka ang teknolohiya sa pagpapatubo at pagpaparami ng Japanese musk melon sa mas abot-kayang paraan para ang tamis ng tagumpay ng mga Hapon matikman at mapayabong rin ng mga magsasaka sa Pilipinas.